ating sarili, kundi ito'y sa Diyos. Binili po tayo sa halaga, kaya nga luwalhatiin natin ang Diyos sa pamagitan ng ating katawan. Iharap natin katapat ng pagsamba sa paglilingkod sa Kanya. Kung ano man yung ating kinakain, iniinom, dapat ito ay nakabubuti sa ating katawan at nakalulugod sa Diyos. Kaya binigyan po tayo ng halimbawa, no, ng Diyos kung paanong paraan na maglingkod sa Diyos at sa kapwa. Physical, spiritual, mental at social. Apat na aspeto ng buhay natin sa paglilingkod sa Diyos. So, ikatlo, guides to physical exercise. Binabanggit dito sa Psalms chapter 139 verse 14, New King James Version. I praise you, for I am fearfully and wonderfully made. Marvelous are your works, and that my soul knows very well. Ano po yung pagkakasabi dito ni Haring David sa wikang Tagalog? Nagpapasalamat si Haring David sa paggawa sa kanya ng Diyos, sa kakilakilabot na at kamangha-mangha. At yung nalalamang mabuti at sa aking kaluluwa. Dahil ang Diyos ang nakakaalam sa ating katawan. Dahil ang Diyos at batid niya yung dapat kainin at inumin ng kanyang mga lingkod. Kung hindi ka magpapasakop sa Panginoon, ay gawin mo yung gusto mong gawin. At ang bunga nun, ikaw ang siyang may kagagawan, kapahamakan. Pero kung ikaw ay papasakop sa Diyos, binigyan tayo ng guidelines na dapat natin kainin at yung hindi dapat kainin. Yung dapat nating inumin at hindi dapat inumin. Yung dapat nating gawin na ipinakita ng Diyos, gawin natin physically. Kaya napakabuti na mabuhay tayo physical, mental, spiritual, and social. Ito yung complete na kalusugan sa ating pangangatawan at gayon din sa spiritual. Maging sa ating kapwa at kaisipan. Doon tayo po dapat mabuhay. So, pinapakita rito ang tao nilalang ng Diyos. No? Kamangha-mangha yung gawa ng Diyos na ginawa ng Diyos sa tao. 3 points. 3 punto. Frequency, dalas. For optimal health and fitness, we should exercise at least 6 times a week. Intensity will vary depending upon your age and medical condition. Over time, if you are consistent, you will be able to exercise harder and harder. It's good to get your heart beating faster and to work up a sweat. You have to pace yourself. So, 3 puntos na binibigyan po tayo rito para po sa pinakamahalagang kalusugan at lakas ng ating pangangatawan. Dapat po tayong mag-ehersisyo na hindi po ito bababa sa 6 na beses sa isang linggo. Yung sidhi, yan, yung intensity, ano po yun? Nag-iba, depende sa edad at kalagayang medikal. Sa paglipas ng panahon,
kung ikaw ay tuloy-tuloy, pwede kang mag-ehersisyo ng patindi. Mabuting pabilisin po natin yung tibok ng ating puso at makapagpapawis. Kailangan nating tansyahin yung ating sarili. Yan po yung dapat na gawin natin. So, yung tagal, ito yung 3 points, no? Ano po yung una na 3 points na dapat natin gawin? Frequency, exercise at least 6 times a week. Intensity, no? Yung sidhi, depende sa ating edad, yung medical na kalagayan natin, yung paglipas ng panahon, at yung ating pag-ehersisyo ay patindi ng patindi. Ibig sabihin, unti-unti. Yan. And third, yung tagal. Ang tagal po, ayon po sa ating pag-aaral, ay 45 and 90 minutes. No? O 45 at 70 minuto ng ehersisyo bawat araw. Mabuting mag-ehersisyo po tayo kahit 30 minuto. 6 na araw sa isang linggo. Ang panahon ng ehersisyo ay maaaring hati-hatiin. Halimbawa, 10 minuto sa umaga, 10 minuto sa tanghali, 10 minuto sa gabi. Dapat po masaayos ito para umangkop yung ating programa. Yung paglalakad ay isang napakahusay at pwedeng tuloy-tuloy na uri ng ehersisyo. Yan po, no? Shout out Johnny Manny Rontal Jr. Insan, salamat sa iyong panonood. So, mga magulang at mga kaibigan, isang paalala para po sa inyo at gayon din para sa akin. So, a man who would refuse to exercise his limbs would soon lose all power to use them. The Christians who will not exercise his God-given powers not only fails to grow up into Christ, but he lose the strength that they already had. Yan po ang ating dapat bigyang pansin, mga magulang at mga kaibigan. Di magtatagal, tayo bilang tao ay dapat na mag-ehersisyo. Yung ating yung kamay at paa at ay mawawalan lahat ang kakayahang ito kung hindi po natin gagamitin. Kaya bilang tagasunod ni Kristo, hindi po natin sinasanay yung mga kakayahang bigay ng Diyos sa Kanya ay hindi lamang nabibigong lumago kay Kristo, kundi nawawalan ng lakas na taglay na niya dati. Kaya yun po yung naging problema. Kaya nga yung taong hindi nag-ehersisyo na kanyang paa at kamay, na mawawalan po ito yung kakayang gamitin ito. Bakit? Mapaparalyze. Kaya kapag tayo hindi natin sinanayan na yung kakayang ibinigay po sa atin ng Diyos, hindi lamang tayo mabibigo, kundi tayo ay hindi lalago kay Kristo, na hindi na ito yung ating taglay na lakas ay hindi na natin mararanasan. Manghihina na tayo. Kaya nga po mga magulang at mga kaibigan, ito yung ating pag-aaral, no po. Tatlong bagay na dapat natin itong ingatan. Yung benefits of spiritual exercise, 2 Timothy chapter 4:7.
benefits of physical exercise, 1 Corinthians chapter 6 verse 19 and 20. Guides to physical exercise, Psalms chapter 139, 13 continues, verse 15. So mga magulang at mga kaibigan, purihin natin ang Diyos sa umagang ito, sa ating pagtatapos, sa ating pag-aaral. So, ating bigyan pansin, mga magulang at mga kaibigan, yung ating pagtatapos na programa sa pamagitan ng awit. Medyo gumugugel pa, no? Yung ating wifi. Po'y manalangin. Salamat po, Amang Banal, sa inyong kabutihan at pag-ibig sa bawat isa sa amin, gayon din sa aking pamilya. Salamat po, Amang Banal. Pinapasakop ko po ang aking sarili sa inyo. Tulungan at dagdagan niyo po ang aking pananampalataya na ako ay makapaglingkod habang naghihintay sa ikalawang pagparito ng inyong bugtong na anak na aking Panginoong Hesus. Amang Banal, tanging-tanging nilapit ko ang mga kapatiran sa iba't ibang dako ng bansa. Kung nasaan po sila naroon, patuloy nawa na inyong pag-iingat ang maranasan nila. Kung may mga karamdaman sila, Amang Banal, lalong ang aming pastor, si Pastor Pastor Paglinawan, ay dinadalangin ko po, Panginoon, na walang imposible sa inyo. Ako'y nananampalataya na inyong pagagalingin siya upang mayroong pang panahon na makapaglingkod siya sa inyong banal na gawain. Tulungan niyo po na palakasin ang kanyang pamilya. Tulungan niyo po na patuloy nawa na pagpalain sila sa mga pangangailangan sa ospital. Tulungan niyo po at gumaling siya upang makasama namin muli si Pastor na sa paglilingkod sa inyo. Pwede sa mga kapatiran, kung may mga karamdaman, kung may mga problema sa finances, tulungan niyo po, Ama. Pagpalain sila, inyong gamitin ng mga tao na makakatulong sa kanila, hindi sa kanilang mga karamdaman. Salamat po, Ama, sa inyong pagtugon sa panalangin ko. Dinadalangin din po ang aming mga kaibigan na sumusubaybay. Tulungan niyo po yung sahin na napapakinggan nila sa live streaming, sa iba't ibang programa na napapanood nila at nababasa nila. Tulungan niyo po na kayo nawa, Amang Banal, ang kumatok sa kanilang puso at isipan. Ihatid niyo po nawa sa pamamagitan ng inyong banal anghel sa katotohanan, at upang sa magkaganon, Ama, kami ay magkasama-sama na maglilingkod habang naghihintay sa ikalawang pagparito ng Panginoong Hesus. Salamat po, Ama. Ang aking dalangin yung tinugon sapagkat tinanggap ko ito hindi po sa aking sariling karapatan, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. So mga magulang at mga kaibigan, sa ating pong pagtatapos ng ating pag-aaral ay susunod na Sabado at Linggo, it is time to go back to the scriptures. Alas 7 hanggang alas 8 ng umaga. Nawa, sa mga kaibigan at kapatid na nanood ng ating programa, sumainyo nawa ang kapayapaan at pag-ibig at biyaya ng Diyos. Pagpalain po tayo. Salamat po.